ka lang sa tigas. Dapat dito lagi kang galit. Parada ng kotse, puruhan mo agad. Sa ulo. Pag dumaplis, isa mo pa. Pinasok niya ako sa kwarto, Linda. Tapos sinalay niya ako. Hayop ka! Hindi man tama ang pagganti mo para sa akin. Salamat, ha? Hindi ko nang takbuhan nakaraan. Dapat ko rin pagbayaran lahat ng nagawa kong kasalanan. Ano nga ulit yung kaso mo? Nakapatay ako. Yung tatay ko. Di ba bukod sa napatay mo yung tatay mo, meron ka pang isang napatay. Kaya nasa death row, di ba? Kailan ka ba bibitayin? Meron ka bang namimiss na matagal mo nang gustong makita, Linda? Yung nanay ko, pag dumating na yung araw na makita ko na siya, pwede na ako mamatay. Nay? Noong nakaraang Sabado, ating natunghayan ang maaksyon at masalimuot na landas na tinahak ni Linda sa part 1 ng aming 23rd anniversary presentation na Ang Babae sa Likod ng Krimen. Ngayong gabi, ating subaybayan ang mga pagdadaanan pa ni Linda sa loob naman ng Correctional Institute for Women. Paano niya haharapin ang hatol na death penalty sa mga nagawa niyang krimen? Siya kaya ay may pag-asa pang makamit ang pardon at makalaya sa pagkakakulong. Higit sa lahat, muli pa ba niyang makakapiling ang kanyang ina na nang iwan sa kanya noong siya ay bata pa? Pakatutukan dito sa part 2 ng aming masidhing anniversary episode na pinamagatang Ang Babae sa Death Row. So ano-anong mga kaso ang hinihain sa iyo, Linda? Murder po. Murder, okay. Doon sa lalaking napatay mo, di ba? Yung naging kaso mo sa tatay mo, ano nangyari? Hindi po naungkat. Hindi ka na-demanda doon? Siguro kasi minor ka? Opo. Oo nga. Dash into the snow and a one more home and sleigh. Oh, the berry go, dancing all the way. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one home and sleigh. Talaga, ang tagal mo na kinakantayan hanggang ngayon hindi mo pa rin mameryado, no? Madam, okay lang yun. Ang importante, nasa tono ko, di ba? Oh, wala na nga sa lyrics, wala pa sa tono, buti pa yung utot ko may tono. Hiyang-hiyaan naman ako, sige, papatulan na kita, kagandahan na. Puwit ko, mukha mo. Oy, tama na. Gago ka, umalis ka dyan. Kala mo dyan, ha? Tama na yan. Tama na, ano ba? Ay, sabunutan pa tayo ng zero. Eh kasi to eh! Jingle bell, jingle bell, jingle... Ay, Linda, kaya ka, naka-exercise si Kel. magharutan ka naman sa amin paminsan-minsan. Lutang ka pa ba? Sis! Huwag masyadong malungkutin. Alam mo, dapat maging masaya ka. Yung kahit kaplastikan lang. Parang ganito. Alam mo ba, nakakabata ang pagngiti. Nakaka-fresh. Hindi ka tulad dito, bulok agad. Paano ka hindi magmumukhang bata? Pa-supply ka ng gatas galing sa leon. At gusto mong malaman kung paano ko malaman? Sasabihin ko sa kanila kung sino supplier mo. Eh kung pakain ko kaya itong kakakalo ka? Ikaw lang makalimutan. Kayong dalawa, ano ba? Meron dyan, ha? Umayos kayo, ha? Gabi na. Nagpapatupik lang po. O, sino next? Go! Batopik! Magsitulog na kayo.
Sige, iyak mo lang yan. Sige lang. Okay lang yan. Kaysa naman pinipigil mo, parang sasabog yung dibdib mo. Sa mga unang araw ni Linda sa bilangguan, pakiramdam niya'y ipinatikim na sa kanya ang impyerno. Sa likod ng rehas na iyon, inilibing na ang kanyang kalayaan, pati na ang kanyang pag-asa. Walang pamilya at wala nang nagmamahal sa kanya. Linda, baka gusto mo sumama sa Bible study. Praise and worship, may kantahan. Masaya yun, nakakagaan ng loob. Alam mo, may mga tao dito, feeling nila pinabayaan sila ng Diyos. Pero hindi naman dapat ganun. Basta, explain ni Father sa'yo. Ay, si Father! Ito talaga, oh. Pogi niya ni Father. Ako si Father Glenn, kamukha ni Ding Dong Dantes, pero medyo maitim nga lang. Alam mo ikaw, Tutsi, gumana naman yung pagkaano mo. Pati ba naman yung pare, papatusin? Shut up! You shut up, ha? Ikakausap. Saan ka dito? Ano kasi, Linda, hindi uso yung kimi dito. Pero ano nga ulit yung kaso mo? Nakapatay ako. We are sisters. Nakapatay, pareho. Ako din eh, pinatay ko yung jowa ko. Eh, ikaw ba naman eh, araw-araw gawin na akong punching bag. Araw-araw ginugulpi ako. Eh, di yun, isang araw natutulog siya. Nuhusan ko ng gasolina, sinindi ako, psh, boom! Instant! Lechon! Eh, ikaw, jowa mo rin yung pinatay mo. Yung tatay ko. Tatay mo talaga? Sarili mong tatay, pinatay mo? Oh, hindi natin alam yung buong kwento. Huwag na magmalinis. Uy! Nati! Uy! Nati! Dati! Uy! Dati! Uy! Nati! 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 Tulong! Guard! Tulong! Nati! Nasa infirmary pa si Nati. Tumaas yung presyon niya. Tingin ko hanggang bukas pa yun dun. Anong kaso niya? Nakapatay. Double murder. Alam mo, 7 taon na yun dito. Anong sentensya? Bitay. Na-rape yun. Tapos pinatay niya yung tsuhin at tiyahin niya. Ni-rape siya ng tsuhin niya, kinampihan ng asawa. Ginulpi pa siya. Di lang yun. Yung anak niya sa pagkadalaga, kinuha ng pamangkin niya. Tapos lagi daw sinasaktan. Sakit. Mamamatay na lang siya, hindi niya makikita yung anak niya. Halos pareho pala kami ng kapalaran. Gusto ko rin makita ang mama at kapatid ko. Pero sabay sila nung umalis eh. Kaya ako yung naiwan. Ako yung naghahasa ng papa ko. Ay, nako, Linda. Totoo lang. Hindi ko alam kung sino ang mas kawawa sa atin. Kung yung mga nakalibing sa sementeryo, kahit patay na sila, o tayo. Sila patay na. Tayo buhay pa. Yung kaluluwa natin, unti-unting nabubulok. Mga puso natin, unti-unting namamatay. Sa
sa pagkakaalam mo, gaano karami kayong nasa death row? Nasa 40 po. 40 mga kababaihan. Opo. Bukod pa dun sa mga lalaki, 40 kayo. At isa ka nga doon. Opo. Nako, anong araw nakatakda? September 12 po. Paano ka? Paano iniisip mo? Anong ginagawa mo? Sige nga, ikwento mo nga sa akin. Lahat po yata po ng dasal, ginawa ko na. Isa lang po hiling ko bago po pagkain makita ko nanay ko. Kalma na, Linda. Wala na siya. Panaginip lang yun. Nabubuli ka ba doon sa loob? Minsan po. Minsan? Like how? Pag nakikita po nila na tulala po ako, Ano sasabihin sa'yo? eh tulala ka na naman. Wala ka namang gagawin mo. Magtutulala ka dyan. Tanggapin mo, mamamatay ka rin. Tinati, kumusta ka? Masama daw pakiramdam mo. Gusto mo bang sabihan natin sa CO Bank? Okay ako. Sigurado ka? Salamat. Okay ako. Kaya ko. Baka naman tumaas lang yung altepresyon mo. Kailangan mo lang magpahinga. Salamat. Sabi ni Bim, hindi mo daw alam kung nasaan yung nanay at kapatid mo? Wala rin ako matatanungan. Hindi ko nga alam kung alam ba nilang nakakulong ako. Ako, alam ko kung nasan yung anak ko. Sinabi sa akin nung kaibigan ko nung dumalaw siya ng isang araw. Magandang balita yan. Kinuha na pala siya ng tatay niya nung nalaman na nakulong ako. Lumuwag yung dibdib ko. Kasama na niya yung tatay niya. Kaya, baka pwede lang kausapin yung tatay nila at dalawin ka dito. malabo yun. May pamilya na siya eh. Yung malamang ko na maayos ang buhay niya kasama ng ama niya. Sapat na sa akin yun. Ayaw mo ba sila makita? Hindi na. Pag nakapila na ako sa death row, malabo na kami magkita ng noy-noy ko. Tsaka, ayokong malaman niya na kriminal ang nanay niya. Ako gusto ko makita nanay at kapatid ko. Yun ang hiling ko. Bago ako mamatay. Kuha lang ako ng tubig. Wala na kaya yung dalawa yun. Teka lang. Teka lang? Ano nararamdaman mo? Punta tayong clinic, gusto mo? Hindi, nawawala naman agad. Masakit, pero minsan naman nawawala. Okay lang ako.
Kuha lang akong tubig. Hindi na. Ako na kukuha ng tubig. Sige na. Pero ano ang klase ng buhay ng isang nasa death row sa loob ng koreksyonal? Sa bawat oras po, nandun po yung kapanandibdib na bigla kang tatawagin na ikaw na yung susunod. Ganda ka na. Kasi doon sa mga naging kasama po namin na dapat na mauuna sa akin, oras-oras po kinukuna po sila ng BP. Chinecheck po kung may sakit po sila o ano, kasi hindi po pwedeng bitayin ng isang preso na may sakit po. Ganun? Kailangan po physical fit po. Okay. Magligpit na kayo. Mamamatay tao ng isang... Kaya mo na yan. Sis, totoo ba? Hired killer ka daw? Nung pinatay ko yung papa ko, naging palaboy ako sa kalsada. Saan-saan ako natutulog. Hanggat sa may nakilala kong sindikato, yung binabayaran nyo para pumatay. Ay, ang bongga mo naman pala. Pinano yung napatay mo? Tsaka, mahal ba yung bayad? Wala akong napatay. Hindi ko masikmura na makapatay ng tao. Kaya ginawa akong lookout. Pinatitira ng boss ko sa iba pag wala akong napatay. Anong wala? Di mo alam? Ako may alam. Di ba bukod sa napatay mo yung tatay mo, meron ka pang isang napatay. Ano yung jowa mo ba yun? Kaya ka nasa death row, di ba? Kailan ka mabibitayin? Hoy, Obang, tama na yan. Diba pinag-uusapan nila? Sausaw ng sausaw. Alam mo kung ako sa'yo, Linda, hindi na ako aasa sa pardon. Kasi dito, pag wala kang koneksyon, dalawa lang kakahantungan mo. Mabibitay ka o kaya dito ka mabubulok, mamamatay ka. Tama! Alam mo ikaw, Opang, kasi pangit ang pagmumukha mo yung kanagahan mo, ano? Alam mo, dapat ikaw ang mabitay tatanga-tanga. Tama na yan, tama na. Ito ba pinagmamalaki mo? Ha? Mamamatay tao rin yan Tatahi-tahimik, pero nasa loob yung kulo. Ano po problema mo, Obang, ha? Sama-sama na nga lang ugali mo, sama pa ng pagbumukha mo. Pinato! Ano pinato? Name-personal na! Gusto mong batuhin na kita? Sinabi ko tama na, diba? Sige, subukan mo! Nay, walang araw na hindi kita naiisip, Nay. Walang gabi na hindi ako iiyak sa tuwing naalala kita. Yung masasayang panahon na magkasama tayo. Nagtatampo ako nung iniwan mo ko. Pero yung pangako mong babalikan ako, hindi ako bumibitaw, Nay. Kahit kailan, yun ang laging nagpapalakas sa loob ko. Araw-araw kitang hinihintay. Tanging luha ko lang ang humuhugas sa kalungkutan yun. Nagdadasal ako lagi na sana isang araw magkita na tayo ulit. Mahal na mahal kita, Nay. Hanggang sa muli nating pagkikita. At kahit umabot pa tayo sa langit. Linda. Linda. Naalala ko yung anak ko.
Grabe naman yung sulat mo, sis. Nakakaiyak naman yan. Pati yung kilig-kilig ko, umiiyak na. Linda, paano mo yan ibibigay sa kanila? May kakilala ka bang kamag-anak na pwedeng magbigay niyan sa kanila? Gusto ko lang siya sulatan. Ang gagawin mo dyan? Tatago mo lang yan? Gusto lang kausapin yung nanay ko. Kahit na hindi niya naririnig, hindi ko alam kung saan ba siya ngayon. Gusto ko siyang kausapin dito sa puso ko. Linda? Linda, bakit? Linda! Uy, tumawag! Ano nangyari? Linda, bakit? Madam! Si O! Madam, may emergency po! Si O! Anong natuklasan sa'yo? May bukol po ako sa susot, may mayoma po. O ikwento mo naman sa amin, paano ka nga napunta doon sa Zumba? Dati ka nang marunong magsayaw? Bata pa po ako, nababalirina po ako nung Nagbabalay ka nung bata ka? Opo. Okay, so parang, kumbaga, hindi mo na kailangan turuan, talagang marunong ka na. Opo. O, tapos anong ginawa mo? Ayun, sinare ko na lang po yung talent ko. Marami na rin mga pagbabago ang naganap sa buhay ni Linda sa loob ng bilangguan. Kagaya ng kanyang mga inmates, natuto siyang baguhin ang ilang pananaw niya para mabawasan ang sakit na dulot ng kanyang madilim na nakaraan at mas madilim pang kinabukasan. Ayan! Okay, balik sa simple! Uy, Tutsi, wala yan! Sige, balik ulit sa simple! One! Pwede ho ba kayong ma-interview? So, kamusta naman po yung ano niyo dito, stay niyo dito sa kulungan? Maayos naman po lahat. Okay Mga naman. pagkain. Okay naman po. So, safe naman po lahat dito. No? Oo naman. Mababait po sila lahat. Pero andun pa rin ang matinding takot dahil nakahanay na siya sa death row. Kasama ang ilang mga babaeng gaya niya ay sentensyada ng kamatayan. Okay tayo guys. Huling. So, kumusta naman ang pagzuzumba? Maganda ho na idudulot yung pagzuzumba at pagsasayaw namin dito. Lalo na kapag nadidepress kami at namimiss namin yung pamilya namin na gusto na namin makita ng matagal. Meron ka bang namimiss na matagal mo nang gustong makita, Linda? Yung nanay ko, pag dumating na yung araw na makikita ko na siya, pwede na ako mamatay.
Lord, ano man po ang kaparusahan nakalaan sa lahat ng naging pagkakasala ko sa nakaraan, maluwag ko pong tatanggapin. Kahit kamatayan pa. Pero ang hiling ko lang, sana magkita mo lang sana kami ni Nanay. Linda? Linda? Sus ko, napano ka? Halika, kapit ka sa akin, dali. Halika. Dati, tanggap ko nang bibitayin ako dito at mamamatay ako. Pero bakit ganun ang Diyos? Bakit ako minamadaling mamatay dahil sa sakit na to? At hindi ko pa kaya mamatay. Hindi ko pa kaya mamatay. Gusto ko makita nanay ko. Hindi pa. Hindi pa. Magkikita pa kayo ng nanay mo. Ha? Konting tiis pa, Linda. Konting tiis pa. Konting tiis pa. Tiis pa. Ano pa ako handa? Magkikita pa kayo ng nanay mo. Nung mawala po yung death penalty po, Ano nangyari sa araw na yon? sobra po kami lahat natuwa nung in-announce po ni President Arroyo ni GMA. na abolish na po ang death penalty. Siyo, ano pong ginawa ko? Di ba ho, tinanggal na ni Pangulong Arroyo yung bitay? Mabubulok po ba ako sa kulungan? Ha? Saan po tayo pupunta? Relax ka lang pala, Diyos. May gusto lang makipag-usap sa'yo. Sino? Nay? Nay? Anak! Anak! Ang taga ko ito kinin. O sino mga nakapanood sa'yo sa TV? Mga kamag-anak din po namin. Ngayon, ano yun? Tumawag sa'yo o paano? Tinawag po ako nung deal, namin, CO1. Sabi ko po, bakit niyo po ako tawagin? Hindi naman na ho ako bitay. Akala ko, bibitayin na naman po ako. Yung pala po, may surprise po sila minigay sa akin. Doon ko pa nakita mama ko. Attorney Nicanor, nung na-lift ba yung death penalty, ano nangyari dun sa mga nasa death row? Tulad ni Linda, di ba? Ano nangyari? Napakaganda po nun nangyari noong 2006 na po yun. Ako po kasi, proponent po ako, hindi po ako anti-death penalty po ako. Naniniwala po kasi ako na dapat may second chance po ang mga tao. Ang sinasabi dyan, lahat
ng nahatulan ng sentensya ng kamatayan, i-convert or i-commute sa reclusion 1 degree lower, which is reclusion perpetua. Okay, oo. So bababa siya. Kung death yon, magiging reclusion perpetua, Ang habang 20 years buhay? and 20 Ay, years hindi. and 1 day to 40 years. 20 Bababa. Oh, bababa. 1 degree lower lagi. Yung bang ibig sabihin ng ng panghabang buhay na pagkakakulong? Magkakaiba po kasi yan. Sa reclusion perpetua po, normally binibigay yan sa mga crimes sa revised penal code. Doon sa life imprisonment naman, minsan binibigay yan doon sa mga special crimes. So, ayun po yung difference ng dalawa. Pero, basically, it's the same. Kasi, ang tagal po nun, 20 years and 1 day to 40 years. Kapag reclusion perpetua, sa life imprisonment po, normally, sa 30 years above po yun. Halos ganun din po. Anak, patawarin mo. Kung nagkaroon lang ako ng lakas ng loob noon. Kung hindi kita iniwan, kung binalikan lang kita, hindi mangyayari ang lahat ng ito sa'yo. Kasalanan ko. Dapat hindi kita iniwan sa hayop na ama mo. Hayop ka! Tapos na yun, Nay. Andito ka na. At sapat na sa akin yun. Handa na akong mamatay. Hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay. Hihintayin ko ang paglabas mo. Kukuha kami ng magaling na abogado ng kapatid mo. Maaari ka daw mag-qualify sa pardon. Anak, hindi na tayo magkakahiwalay. Hindi na tayo magkakahiwalay. Mahal na mahal kita ngayon. Mahal na mahal na kita. Magpakailan may sisigaw, hindi na bibitaw, pagkat ikaw lamang ang magpakailanman. How did that feel? Sobrang saya po. Aha. Natulala po ako. Natulala ka? Kasi Wala ka akala masabi? ko, parang nanaginip lang po ako na nandun po yung mama ko. Anong unang binigkas sa'yo ng mama mo? At ano rin ang sinabi mo sa kanya? Una-una bigkas na nani. Tinawag ko po siya, tapos sumingi po siya ng sorry sa akin. Humingi siya ng sorry sa'yo. Opo, sa pag-iwan niya. Anong paliwanag niya? Sinabi lang niya po sa akin na babawi po sa akin. Basta humingi lang po siya ng tawad. At ikaw naman? Sinabi ko po na paglaya ko po pagkukulang ko sa kanya. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Ingat po kayo. Kayo din ha, mag-ingat kayo. Pagdadasal ko yung paglaya niyo. Salamat po. Sana po dalawin niyo rin kami dito minsan. Oo naman. Oo. Salamat. Sa labas ha. Salamat. Dapat magkita-kita kayo sa labas ha. Magpapakabait kayo. Sige. Sige. Mag-iingat kayo dito, ha? Papakabait kayo. Anak, paano nga ba ako makakabawi sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo? Tapos na yun, Nay. Wala ka ng utang sa akin. Kalimutan na natin lahat ng masakit na nangyari. So, tulungan mo akong bumangon. Hinihintay ka na ng kapatid mo sa Bicol. At
Pangako ko sa'yo, anak. Pangako ko sa'yo na habang buhay ang nanay, wala nang iwanan. Magpapakabait kayo. Ha? Salamat. Papakabait ako sa labas, ha? Salamat. Paano ka nakalabas sa kulungan? Hindi ba lumapit ka sa PAO, Public Attorney's Office? Si Atty. Acosta po ang pumunta po nun. Nilapitan ko po siya. Oo. Siya rin ang ang tumulong sa iyo? Opo. Okay. Paglabas mo ng gate, hi! Sino sumalubong sa iyo? NDME Kapuso Foundation. At saka? Hinatid po ako sa Bicol, sa probinsya namin. Hinatid ka sa inyo? Opo. Napaoperahan ka ba ng foundation? Napagamot ka ba? Opo. Magaling ka na ngayon? Ka-opera lang po. Ano iniisip mo ngayon sa buhay mo? Anong gagawin mo? Paano? Yun, siyempre, maano na yun di ba? Sana po magkaroon ng maayos sa trabaho. Oo. Para makapagpagong buhay at makapag-umpisa po uli. Napon ako naman po yung pagkukulang ko sa nanay ko na maraming taon. Maraming salamat sa iyo, Lynn, ha? Na pumayag ka na ating isahin papawid ang isang kwentong katulad ng sa iyo. Thank you very much. And talagang patuloy ang dalangin. Opo. Thank you. Masalimuot ang pinagdaanan ni Linda mula pagkabata hanggang sa siya ay nakulong. Marahil ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa pagkakahiwalay ng mga magulang at pang-aabuso ng kanyang ama. Oo nga't hindi ito dahilan para tayo gumawa ng anumang klase ng krimen. Pero sa ganang akin, kung ang isang bata ay lumaki sa isang tahanan na mapayapa, puno ng pagmamahal, at sila'y naturuan ng tamang asal at moral values, hindi aabot sa ganito ang kinabukasan ng ating kabataan. Kaya sa aking mga kapwa magulang at sa aking ka-millennials, pati na yung mga Gen Z at Gen Alpha dyan, naway lahat tayo ay manatiling nasa tamang landas. May kumpletong pamilya at habang buhay na kapayapaan. Mga kapuso, asahan po ninyo na sa susunod pang mga Sabado, patuloy kaming maghahatid sa inyo ng pawang mga totoong kwento lamang na nagbibigay ng pag-asa, leksyon at inspirasyon ngayon, bukas at magpakailanman. Pag nakagraduate na ako ng high school, magtatrabaho ako agad para matulungan ko kayo. Kailangan ko mag-focus sa pag-aaral. Ayoko masayang yung effort sa akin ni ate at kuya. Buntis po ako. Isip! Kaya ko silang buhayin. Kahit kaming dalawa lang ko. Magsasama talaga kami ni Obet. Bubuuin namin ang pamilya namin. Layas! Ito mo munang cellphone. Kulang mo itong kampay na renta mo, Wilma! Kailangan ko ng pera, diba? Bago gumana ang puso, sikmura munang dapat lamanan. 5,000 all the way.